Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi kabanata 20 hanggang 21 nagpapatuloy. Gustong subukan ng ating bida ang bago nitong talento. Nagpakawala ng forbidden spell ng lightning si Nanding, 100 times overload nagkaroon ng pagkulog at pagkidlat sa buong kalangitan. Ubos lahat ang mga nagbagong halimaw na alien. Nagreklamo ang magkapatid sa ating bida bakit daw nito inubos ang lahat ng mga kalaban, nagsabi pa daw ito na kalahati lang. Humingi naman ng pasensya si Nanding, hindi daw niya akalain na sobrang lakas ng ipinagbabawal na teknik. Nagulat ang magkapatid dahil may natira pa sa mga alien. Ginamitan nila ito ng alloy vine strike. Si Nanding na lang daw ang bahala sa pinakahuling natirang alien. Tinusok niya ito gamit ang puno ng Nara. At nawala ito sa ere na parang hangin. Nagulat si Chu Chan sa ipinakitang lakas ni Nanding. Pati yung dalawang magkapatid ay natatakot sa kanya. Nagpakitang ng galang at nagpasalamat ang magkapatid. Tinanong naman ng ating bida anong balak nilang gawin. Sumagot naman ang dalawa ng kahit ano daw gagawin nila para sa ating bida. Pagkatapos ay tinanong nila anong pangalan ni Nanding dahil hindi nila ito kilala. Sabay na palingon silang tatlo sa likod dahil may dumating. Si Emperador Qin kasama mga atabs nito at isang batang bayani. Nagpasalamat ito, hindi daw siya mahilig sa mga paluhod effect pero malaki daw utang na loob niya sa ating bida. Nagsabi si Nanding na dalhin siya sa mga pamilya nila para mapalakas niya sila. Tinanong ni Su Chang anong binabalak nito. Bigla na lang siyang binigyan ng ating bida ng malupitong pormahan 10% lakas. Napa-array kopo at natamba si Su Chang dahil sa sakit. Tinanong ni Qin Ying ano pa daw ang gustong ipagawa sa kanila ni Nanding. Nagdadalawang isip ito kung ipadadala niya sila sa frontline. Tumayo si Su Chang at sinabing aminin na daw ni Nanding anong gusto nito. Ipinadala daw ni Nanding ang mga atabs nito para protektahan ang bansa samantala sila na bagong bayani kailangan din nilang tumulong. Wag daw nagsosolo ang ating bida. Nagalit naman si Kinsoy kay Su Chang dahil binastos nito si Nanding. Sinabi na ng ating bida na gusto niyang pumunta sila sa ikapitong depensa at tumulong kapag hindi na daw nila kaya ay bumalik sila agad sa ikalimang depensa. Doon niya daw sasabihin ang lahat ng plano niya at magpapakilala sa buong social media face reveal at pumayag naman ang mga batang bayani, hindi daw nila bibiguin si Nanding. Pinagkatiwala rin ng ating bida ang 10 milyon na puwersa ni Emperador Qin kay Su Chang. Pagkatapos ay nagpasalamat sila sa isa't isa at nagpaalam. Nagsalita si Emperador Qin na dumadaloy pa rin ang dugo ng mga bayani sa mga kabataan. Mabilis naman kumalat sa social media ang balita na ang dalawang mayaman na pamilyang Su at Qin ay pumunta sa ikapitong depensa ng bansa samantala may masamang balita rin dahil ilang mga batang bayani ay napatay ng mga alien. Nagkaroon ng matinding meritisan sa loob ng trial grounds tungkol sa mga napaslang na batang bayani. Iniisip ni Nanding paano niya sila may liligtas lahat bago pa sila maubos ng mga alien. Iniwan niya na ang mga chismosa. Sinabihan niya si Chu Chan na pupunta sila sa hilagang kagubatan, doon daw nila iipunan ang mga batang bayani at ililigtas lahat. Mag-teleport na sila sa hilagang kagubatan. Kalagitnaan ng gabi, dumaan muna si Nanding sa libingan ng ninuno ng mga Han. Ginising niya sila gamit ang Necromancero. Sabay nagpakawala ng malakas na enerhiya. Inutusan nito ang 20 milyon na tauhan ng Han tapusin ang mga mananakop na alien sa hilagang kagubatan. Oras na daw para ilabas ni Nanding ang 5 natatago nitong pambihirang talento. Ang unang nilabas ng ating bida na talento ang Azura Max Level Hell on Earth. Samantala sa Paranormal Investigation Agency naramdaman nila ang isang malakas na enerhiya ng Azura. Naramdaman ng dalawang babae na mas malakas daw ito kumpara sa dati, kailangan daw nila itong may report sa pamahalaan. Nagpakawala na naman ng panibagong lakas si Nanding. Ang kapangyarihan ng malupitong pormahan 100 milya ang layo ng sakop ng enerhiya nito. Naramdaman ulit ng dalawang babae ang isa na namang panibagong malakas na enerhiya ng malupitong pormahan. Pagkatapos ay ginamit na ni Nanding ang ikatlong talento, ang Necromancero. Binuhay niya ang napakaraming patay. Ang puwersa ni Emperador Wu. Natomba si Suling dahil sa lakas ng enerhiyang naramdaman nito. Ngayon lang daw sila nakaramdam ng ganito kalakas na enerhiya ng tatlong bayani sa hilagang kagubatan. Matatawag ang lakas nito na higit pa sa level 10. Isa daw itong divine level na banal na mga bayani. Ikaapat na nilabas ni Nanding ang ipinagbabawal na teknik.
Biglang nagliwanag sa buong Manila City kahit gabi na. Nagulat ang mga netizens sa nasaksihan nila alas 10 daw ng gabi pero umaga pa rin. Nag-away-away na naman sila sa comment section kanya-kanyang reaction. Sa gitnang lupain ng Pilipinas, unang depensa ng bansa, maraming helicopter ang lumilipad papunta sa hilagang kagubatan. Naglabas na naman ng talento ang ating bida ng beast timing, tinawag niya ang lahat ng kanyang alaga, 500,000 nagbagong lobo, 500,000 nagbagong kalabaw. 1,000,000 nagbagong unggoy, 1,000,000 higanteng nagbagong elephantay. Kumalat na naman ito sa social media, 5 banal na divine level na bayani sa hilagang kagubatan, usap-usapan. Sa may kalsada nagchismisan si Chen Liany at Sushonan, empleyado ng pharmacy factory, na alala nila ang isa sa 5 banal na bayani. Mag-isa daw nitong kinontrol ang napakaraming hayop noon at ngayon lalo pa daw itong lumakas. Sa resource center naman, mag-isa si Sang Yuan, na alala niya na parang si Nanding daw ang nasa trending ngayon. Samantala sa silangan bahagi ng bansa, Pacific Ocean, ang teritoryo ng pamilya ng Lan. Ang batang bayani si Sakong ng pamilya Lan, gusto niya daw makita ng personal kung sino itong malakas na beast timing. Sa gitnang bahagi ng bansa, pamilyang Zug, si Zug Yuan, maganda raw makausap niya ang gumagamit ng ipinagbabawal na teknik, malaki daw maitulong nito sa pamilya nila. At sunod-sunod nang nagsilabasan mga batang bayani gustong makakita ng divine level, Xuan Yuan family, Huang family at Yu family. Kasunod ang Shu pamilya. Tamang-tama daw ito dahil matitipon niya mga batang bayani at mahuhuli niya rin lahat ng alien na may masamang balak sa kanila. At mapapalakas niya rin sila ng 10%, nasa lugar na daw ang lahat, oras na lang inaante. Samantala ang batang bayani ng pamilya ng Huang tinambangan ng mga alien sa daan. Hinamon niya ito, hindi daw siya basta-basta mapapabagsak ng mga walang bitaw. Nagulat yung mga alien na assassin dahil may dumating. Ang mga atabs ni Nanding nakapwesto na ito. Simula na daw ang pag-ubos sa lahat ng mga kalabang mananakop sa bansa. Nagsimula na ang bakbakan, ginamitan ng Azura Burial Slaughter ni Nanding ang isa sa mga alien. At Azura Hell on Earth sa 2 pang-alien. Yung alaga naman niyang nagbagong lobo, kinagat ang alien sa katawan. At mga nagbagong kalabaw, inararo ang mga alien. Pinisa naman ng mga nagbagong unggoy ang mga alien. Samantala nakipagdigmaan ang puwersa ni Emperador Wu, ginawang palaman sa tinapay ang kalaban. Napasabi na lang si Nanding na malakas ang mga alaga nito at mga binuhay niyang bayani. Pero nahihirapan daw mga ibang alaga niya, kailangan marami sila para mapatomba ang isang piniling alien. Malulugi daw siya sa laban pag nagpatuloy ito. Inutusan niya ang lahat ng mga atabs na tirahin yung mga mahinang alien. Ang mga alaga daw nitong hayop ang bahala sa mga Steel Slayer at Trolls. At ang mga patay na bayani ang bahala sa makamandag na Ape-men at Rotting Behemoths. Ang ating bida naman ang bahala sa malalakas na piniling alien. Ginamitan niya agad ito ng malupitong pormahan sa gitna nila. At sumabog ng napakalakas, parang bomba na galing sa Iran. At dito nagtatapos ang Kabanata 20 hanggang 21. Maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.